It is now 9:20 in the morning. Me Radio Time is brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Fuji Denso. Quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fuji Denso. Quality above all. Whirlpool. Sensing what matters today. Making your world a little easier. Whirlpool. MX3. Dito ako believe. Technogas Technique. Your cooking partner. That's the Technogas technique. Pagcor. Play confidently. Log on to www.pagcorguarantee.ph. Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. License ba yan ng PAGCOR? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! Talaga naman fast sa Bingo Plus. Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph. Fuji Denso believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fuji Denso? Just like families and companies trusting Fuji Denso, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fuji Denso HD inverter appliances. Fuji Denso, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fuji Denso. Quality above all. Start strong with internet that's fast, reliable, and easy on the budget with Cable Link. Lightning fast internet for streaming, gaming, and work. Perfect for speed seekers. Whirlpool simplifies daily life with innovative appliances for laundry, cooking, and cooling. And at the heart of it all is the Whirlpool refrigerator, helping to keep your food fresh and your kitchen running smoothly day and night. With Whirlpool Zen Inverter technology, it cools efficiently and saves energy. Whirlpool, American innovation that works for your lifestyle. Making your world a little easier. Whirlpool. Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rodil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. MX3 reminds everyone to stay vigilant against scam messages. The company does not send cash promos via SMS. If you receive a message claiming you won money from MX3 and asking for personal information, do not respond. Always verify announcement through official MX3 channels. Prepare delightful dishes every time with Technogas Technique appliances. Experience excellent cooking results with Technogas Technique's premium selection of cooking ranges, range hoods, built-in hobs, ovens, and kitchen appliances. Technogas Technique combines elegance, functionality, safety, and durability to enhance your skills and passion for cooking. Make Technogas Technique your cooking partner and fill your kitchen with appliances made to last. That's the Technogas Technique. Kumusta po kayo? This is Tess Cobanquiat, a singer, a songwriter, and a TV supporting actor. And Jesus is my greatest influence. Through Jesus, I have experienced a profound transformation, a shift from the old to the new. 2 Corinthians 5:17. Every day of my life is dedicated to honoring and worshiping God. Jesus has become my compass, guiding me through every decision and inspiring me to live a life that reflects His love and grace. Gusto niyo po ba ang tunay na pagbabago? Tanggapin si Jesus. Gawin mo siyang source of your joy.
Through Him, you will discover a new identity and a deeper meaning in everything you do. Halika, magdasal tayo. Lord, I come to you acknowledging my sins. I repent and turn away from my wrongdoings. I put my faith in you, Jesus, believing that your death and resurrection bring me salvation. I accept your forgiveness and grace as a gift. I surrender my life to you. Salamat po, Lord Jesus, for saving me. In Jesus' name I pray. Amen. This is Tess Cobanquiat, a singer, a songwriter, and a TV supporting actor. And I follow the only one, Jesus. Follow the only one. Follow Jesus. Brought to you by MX3 Coffee and Tea. Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. License ba yan ng PAGCOR? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! Talaga naman fast sa Bingo Plus. Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@agcor.ph. Fuji Denso believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fuji Denso? Just like families and companies trusting Fuji Denso, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fuji Denso HD inverter appliances. Fuji Denso, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fuji Denso, quality above all. Start strong with internet that's fast, reliable, and easy on the budget with Cable Link. Lightning fast internet for streaming, gaming, and work. Perfect for speed seekers. Whirlpool simplifies daily life with innovative appliances for laundry, cooking, and cooling. And at the heart of it all is the Whirlpool refrigerator, helping to keep your food fresh and your kitchen running smoothly day and night. With Whirlpool Zen Inverter technology, it cools efficiently and saves energy. Whirlpool, American innovation that works for your lifestyle. Making your world a little easier. Whirlpool. Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rodil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. MX3 reminds everyone to stay vigilant against scam messages. The company does not send cash promos via SMS. If you receive a message claiming you won money from MX3 and asking for personal information, do not respond. Always verify announcement through official MX3 channels. Prepare delightful dishes every time with Technogas Technique appliances. Experience excellent cooking results with Technogas Technique's premium selection of cooking ranges, range hoods, built-in hobs, ovens, and kitchen appliances. Technogas Technique combines elegance, functionality, safety, and durability to enhance your skills and passion for cooking. Make Technogas Technique your cooking partner and fill your kitchen with appliances made to last. That's the Technogas Technique. Kumusta po kayo? This is Tess Cobanquiat, a singer, a songwriter, and a TV supporting actor. And Jesus is my greatest influence. Through Jesus, I have experienced a profound transformation, a shift from the old to the new. 2 Corinthians 5:17. Every day of my life is dedicated to honoring and worshiping God. Jesus has become my compass, guiding me through every decision and inspiring me to live a life that reflects His love and grace. Gusto niyo po ba ang tunay na pagbabago?
Tanggapin si Jesus. Gawin mo siyang source of your joy. Through Him, you will discover a new identity and a deeper meaning in everything you do. Halika, magdasal tayo. Lord, I come to you acknowledging my sins. I repent and turn away from my wrongdoings. I put my faith in you, Jesus, believing that your death and resurrection bring me salvation. I accept your forgiveness and grace as a gift. I surrender my life to you. Salamat po, Lord Jesus, for saving me. In Jesus' name I pray. Amen. This is Tess Cobanquiat, a singer, a songwriter, and a TV supporting actor. And I follow the only one, Jesus. Follow the only one. Follow Jesus. Brought to you by MX Street Coffee and Tea. Nangunguna sa balita, opinyon, musika, impormasyon, komentaryo at serbisyo publiko. Ito ang DZME 1530, Radyo TV. Panibagong araw na naman, may buhay pa ba? Nagbabalik po ang programang tumutulong sa pagpapakilala sa negosyanteng Pinoy at sa kanyang kwento ng pag-asa, pagbangon at pag-asenso. Ito pa rin po ang Pro Pinoy. Higit sa programa, ito'y isang advokasya. And today, we feature a proudly Pinoy home-baked goodies and brownies na tinatawag nating Gray Shells. At kasama natin dito sa ating studio ang CEO, owner, na walang iba kundi si Miss Asiel and Angeli Gutschela. Tama ba? Gutschela. Ayun, masyado naman akong... May buhay pa ba? Palagay ko kaya ba? Konting tiis na lang, ang dilim ay dadahan. Ngayong araw ay kalimutan, wag na tayong magturuan. Ito na ang bagong simula, wag na natin hayaang mawala. Huwag sayangin ang iyong galaw, sabay-sabay tayong sumigaw. Pro Pinoy, ito na ang ating panahon. Pro Pinoy, pagmulat 16 days na lang, naku, Pasko na! Merry Christmas, Pro-P netizens! It's a beautiful and empowering Tuesday morning, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa lahat ng mga Pilipino saan mang panig ng mundo, dahil nagsisikap ka, Pro-Pinoy ka. Ako po ang inyong kasosyo sa pag-asenso, Melanie Zambrano. Welcome to another episode of Pro-Pinoy, kung saan pinapakita po natin ang husay at puso ng mga negosyanteng Pinoy at pinagmamalaki natin ang kanilang mga produktong tunay na gawang Pilipino. Ito pa rin ang mas pinalakas at mas pinalawak na Pro-Pinoy ng DZME Radyo TV. Higit sa programa, ito'y isang advokasya. Matamis at katakam-takam po ang ating umaga dahil dito sa studio na ako masasarap na baked goodies and brownies ang bibida. At syempre, isa na namang magaling na Pro-Pinoy ang makakakwentuhan natin at magbibigay ng inspirasyon na nasa negosyo talaga ang pag-asenso mo. Pero bago po yan, magbibigay po muna kami ng pagkakataon na ikaw din ay makapagsimula ng iyong sariling negosyo. Kung sakaling, kung sariling pangkabuhayan rin po ang hanap mo, sagot na namin ang puhunan mo. Maging aming ika-27 Pro-Pinoy partner na tatanggap ng 5,000 piso, naku 5,000 pesos na panimula sa negosyo o kaya naman ay pandagdag puhunan. Paano po sumali? Sundan lang ng tama at kompleto ang ating Pro-Pinoy mechanics. I-like and share ang ating live stream, mag-tag ng 5 FB friends at magkomento tungkol sa ating episode at huwag kalimutang gamitin ang hashtag Pro-Pinoy, hashtag Gray Shells. Yun, hashtag Gray Shells, ang spelling po ay
GRACIELLES. Yon. At ngayon po, hatid ng bawat pro-Pinoy negosyante na nakakasama natin dito sa programa ay inspirasyon. Ang kanilang mga kwento at tagumpay ang siyang nagpapatatag sa ekonomiya ng bansa. Kaya naman dito sa Pro-Pinoy, saludo po kami sa mga puso at husay ng negosyanteng Pinoy. At sa ating pong pagbabalik, ang journey to Nego success story ng Gracials ang aming ihahatid. Kaya wag po kayong bibitiw dahil ito ang Pro-Pinoy. Higit sa programa, ito'y isang advokasya. At nagbabalik po ang programang tumutulong sa pagpapakilala sa negosyanteng Pinoy at sa kanyang kwento ng pag-asa, pagbangon at pag-asenso. Ito pa rin po ang Pro-Pinoy. Higit sa programa, ito'y isang advokasya. And today, we feature a proudly Pinoy home-baked goodies and brownies na tinatawag nating Gracials. At kasama natin dito sa ating studio ang CEO, owner, na walang iba kundi si Miss Asiel and Angeli Gutchela. Tama ba? Gusela. Gusela. Ayun, masyado naman akong French sounding. So, ayun, ang haba ng pangalan mo. How do we call you? Ace na lang po, for short. Ayun, meron naman pala napakadali Ace at madaling tandaan din, di ba? Ako Ace, welcome to Pro Pinoy. Thank you din po for having me. Yon. So, Ace, kwentuhan mo naman kami paano nagsimula ang Gracials at ano ba itong mga, when you say Gracials, ano ang mga produkto mo? Opo. Yung Gracials po actually is born from my hobby or passion po of baking. Mahilig na po talaga ako mag-bake since bata pa lang ako. Pero hindi ko po siya naisip na gawing negosyo. Marami po akong trinay na ibang negosyo bago ako nag-decide na sige, magbe-bake na talaga ako for business. Yung Gracials po, nagsimula po talaga siya nung pandemic. Okay. Kasi po, isa din po ako sa, yung hindi naman po ako nawala ng trabaho, pero na-cut into half po yung trabaho ko. So, kalahati na lang yung sasahurin ko. Sa bahay ka na magtatrabaho. So, syempre, kailangan ko ng kumita, ng extra kita, bagong may bahay po kami noon, nung asawa ko. So, naisip ko po, dun sa community namin, sa subdivision, what if mag-bake ako ng mga banana cakes? So, nagsimula po kami sa banana cakes. Opo. Pero, can you give us a brief background? Sabi mo, passion mo lang yung hobby mo lang yung baking, pero were you employed before the pandemic? 100% employee po talaga ako. Minsan rumaraket yung mga nagba-buy and sell, mga ganyan. Pero nasa ang industry ka before? Iba-iba po actually na industry. Nagsimula po ako sa food industry, restaurant industry siya. Tapos napunta po ako sa outsourcing, BPO outsourcing, tas hanggang retail po, ganon. Pero yung work ko po talaga, napupunta po ako sa marketing. Yun, hindi po ako nagtapos ng marketing course. Ano po ako actually, BS Biology. Yun, dapat po magdodoktor ako. So what happened? Bakit hindi na po natuloy sa medicine ng BS Bio? Noong time po kasi na natapos na po ako ng BS Bio, mas malakas po talaga yung gusto ko na magtrabaho na. Kasi since bata pa po talaga ako, lagi akong mahilig magbenta. Yun po talaga yung alam kong kayang-kaya kong gawin. Parang kahit nagsimula po ako nun, mga autoload, mga ganyan, nung yun pa yung sumisikat. Market mo yung mga classmates mo? Mga classmates ko po, opo. Mga classmates ko kasi napansin ko, kailangan na nila ng load. Tas, yun, so kahit bata pa po ako nun, lagi po ako nagbebenta, ganyan, or kung ano po yung makita kong pwedeng ibenta. So, ibig sabihin, sanay ka na at a very young age, kumikita ka na ng sarili mong pera. Opo, sanay na po akong kumikita. Tapos nung nakagraduate na po ako ng 4-year course, magdodoktor pa, mag-aaral pa ulit. So, sabi ko, parang gusto ko na magtrabaho. So nagtrabaho na po ako. Kumbaga, nainip ka na. Nainip na po ako. Okay. So, pumasok ka sa, parang sa company. Opo, sa company po ako nagsimula nun. Kasi, ang idea ko lang po talaga ng pagnenegosyo ay buy and sell. Wala naman, hindi ko naman po alam yung iba-ibang aspeto ng pagnenegosyo. So, sabi po ng magulang ko, syempre, yun yung sure na path para tayo ay kumita.
kailangan pumasok ka ng kumpanya. Tapos nung pumasok po ako ng kumpanya, ang una ko pong trabaho talaga ay secretary. So ano po ako, assistant po ako nung pinaka-general manager. Pero dahil po kasi maano nga po ako parang mahilig po talaga ako magbenta, magganyan. So lumabas po siya sa pagiging empleyado ko. Napaka-proactive ko na empleyado, lagi akong masuggest kung anong pwedeng gawin, ganyan. Hindi po ako nag-iisip na ito lang yung trabaho ko, ito lang yung gagawin lagi ko. kang initiator. Opo, lagi po ako nag-initiate. So nung nakita po yun nung boss ko, so batang-bata pa po ako nun, fresh out of college. Sabi niya, may potential ka. So pwede kang mag-aral, pwede kang i-train, ganyan. So pina-train niya po ako, tinulungan niya po ako na matuto ng marketing, ganyan, business development. Tapos hanggang, yun na po, ginawa niya po akong marketing manager ng company, tapos business development Ano ang officer. produkto ninyo? Restaurant po kami nun. Restaurant. Opo. Ano po kami nun, fast casual restaurant. So, yung natuto po ako doon mag-marketing ng, para pong sa mga Jollibee, McDo, ganyan. parang fast food. Fast food po. Tas sa probinsya po ito na restaurant. And then, natuto din po akong paano i-franchise, ganyan. So, marami po talaga akong natutunan. Kumbaga naka-gain ka ng maraming experience. Opo, naka-gain and po knowledge, ako. diba? Opo. So ngayon, punta na tayo, nag-pandemic na. And you were, sabi mo, you were just starting a family. Yes po. So, nung pandemic naman po, so nasa bahay po ulit. So, syempre, pag meron ka po talaga atang ganong drive, yung parang entrepreneurship drive, hindi ka mapapakali. Lagi po ako nakakaisip ng ano yung potential, ano yung pwede. So, nakita ko po noon na, syempre yung mundo po noon umiikot lang sa area nyo. So, nasa umiikot community lang Opo, talaga, sa community diba? lang. Tapos biglang naging dumami yung mga chef. Opo, ang daming mga chef, mga ganyan. So, yung hobby ko po noon, kasi even before pa po pandemic, mahilig na ako mag-bake. Nagtatry ako ng mga iba't ibang recipe. Okay. Kahit po mga cakes, ganyan, binibake ko din po yan, mga breads. Nagbe-bake po talaga ako. Pero personal consumption lang po. Tapos nung pandemic, sabi namin, sige, try nga natin tong banana cake. Kasi yun yung pinakamadali. So mula doon, dinevelop ko po siya para pwede ko siyang i-market na afford po ng community ko. So nung during the pandemic, tapos gumawa ka ng mga banana cake, paano mo siya binibenta? Ano sa kapitbahay? Kasi bawal nun, di ba? Opo. Bawal lumabas-labas at maglako. So, Bawal po. So, ang kagandahan po nun, yung subdivision po namin, gumawa ng mga Facebook groups. Okay. So, may Facebook group po kami per phase, per subdivision, ganyan. So, dun po nagpo-post lahat ng may mga gustong ibenta, gustong niluluto sa bahay, ganun. Tapos since limited nga po yung area, sobrang open po yung mga tao mag-try. So, yun po yung, kaya nakilala din po yung banana cake namin nun. Kasi nahahatid po namin siya na freshly baked. Yun po yung ano namin nun yung marketing line namin. Makukuha mo, mainit pa, bagay sa kape, ganyan. So, tama. Pero, so yung mga first batch mo na mga binik, ano ang naging acceptance nung mga bumili sa'yo? Ano po, nang sobrang positive po yung naging acceptance nila to the point na nagkaroon kami ng competition. Wow! Yun po yun. So, nagulat kami. Parang after mga ilang months, ganyan, marami na rin nagbe-bake ng mga banana cake, tapos nagbebenta. Tapos, yung sabi nga po ng supplier ko ng mga pan, sabi niya, okay lang yan. Kasi pasarapan naman yung labanan dyan. So, okay lang na madami kayong nagbe-bake. Tapos, pero yun na po yung nag-ano sa akin na kailangan maghanap na tayo ng iba pa na pwedeng i-bake. Hindi lang puro banana cake. So, nag-try na po ako ng iba. Nag-try din po ako mga cookies, mga ganyan. Tapos, yung una ko pong brownies actually is caramel bars. Yun po yung trinay kong gawin. Tapos, Pasko po, tuwing Christmas, mahilig po akong mamigay ng regalo na yung binibake ko na. So, nung nabigay po ako ng mga caramel bars, sabi nila lahat, ang sarap, parang kasing lasa nung sa isang restaurant. Yes. Yun yung sasabi nila. Favorite natin Tapos, yun. nagbebenta ka ba nito? Ganyan, yung mga kapitbahay ko po nagtatanong, magpapa-order ka ba? Bibili kami. Tapos, parang ako nun, sabi ko, teka, wait lang. Kasi, yung caramel bars
bars po kasi, hindi siya kasing mura ng banana cake. Magkaiba po kasi yung ingredients nila. So mas mahal ang ingredients for caramel cake. Mas mahal po yung caramel bars kasi yung ginagamit ko po talaga totoong butter, ganyan, totoong gatas, ganon. So hindi po ako nag substitute mga ganon. So naisip ko okay siya pang regalo personally, pero hindi ko po siya sure na ipambenta. So sabi ko sa mga friends ko, sa mga nagre-request, i-develop ko siya para kaya ko siyang maging afford din ng market. Yun. So yun na po yung nag-push sa akin na magawa na din yung delicious. Pero bigyan mo nga kami ng kumbaga parang description ng journey mo. Kasi nag-start ka ng pandemic and pandemic started 2020, right? So, nagsimula ka sa pagbe-bake ng banana cake and then eventually itong caramel bars, no? So, kailan nagsimula talaga itong brownies? Parang sa ngayon, nakikita ko dito sa mga naka-display na product sa harapan natin, parang ang pinaka-main main product mo is yung flagship product are the brownies. Right? So, ayan, kwentuhan mo kami. Kailan at paano nagsimula si brownies? So, nung nag-decide po ako na mag-brownies mag-expand na ng line, yun din po yung nasabi ko sa sarili ko na kailangan ko din mag-aral. Parang kailangan ko din mag-invest sa sarili ko. Bilang baker po kasi, sa mga nagbe-bake, alam niyo po yun na ang baking is an exact science. Totoo daw, di ba? Hindi kagaya nung pag nagluluto ka ng iba't ibang dishes, kapag matabang, pwede mong dagdagan ng asin. Kapag umalat, pwede mong dagdagan konting asukal or dagdagan ng konting water. Pero sa baking, hindi ganon. Sa baking po, hindi ganon. May difference po kapag ang ginamit mo whole egg, tas yung egg yolk lang, or kapag nasobran ka ng asukal, ganyan. Basta sobrang exact science po siya. So, para po makadevelop ng recipe, sobrang ang dami pong trial and error. And yung trial and error po na yun, syempre maggastos po siya kasi gagastos ka na sa ingredients. So, para maka-shortcut po ako doon sa ganung phase, sabi ko, mag-i-invest na ako sa sarili ko, mag-e-enroll na ako ng mga classes. So, nag-aral din, kahit marunong na po ako mag-bake, nag-aral pa rin po talaga ako na sa mas advanced ng mga baker, ng technique, ng to, parang mga ratio. short course to or workshop? Mga short course po. Nag-attend po ako ng short course. Ito po, specific para sa brownies. Para nung nag-attend po ako ng short course, mas mabilis ko pong naintindihan kung ano po talaga yung role ng mga ingredients, paano ko siya ito-tweak para sa market, ganon. So, parang nakahack po ako nun. Tama. Alam mo, napakaganda nung shinare mo na yan. Kasi, ito sa mga nag-uumpisang negosyante, di ba? Hindi lang ang pamumuhunan ay hindi lang dun sa mga raw materials or ingredients at mga equipment. Kailangan pinupuhunanan din natin yung mismong sarili natin, 'di ba? You empower yourself and you educate yourself para talagang kumbaga yung trial and error phase mo ay napapaiksi mo or nai-eliminate mo. Tama po talaga 'yun. Saka para din po in term ng naisip ko po kasi noon, yun na rin po yung capital ko eh. Parang hindi lang kung magpipilit po kasi ako i-apply kung ano lang yung alam ko. Kasi po sa internet marami pong recipe. Pwede na po tayong kumuha ng recipe, ganyan. Pero kung ipipilit ko po yung alam ko lang, mas tatagal po at mas madami pa akong magagastos. So when you ventured na into brownies, and bakit hindi mo kinarir yung banana cake? Bakit ka nag-shift to brownies? Anong particular reason behind that? Yung pinaka-reason ko po nun kasi ang una ko po nun is in terms of logistics. Okay. Bilang nag-employee po kasi ako, marami po talaga ako natutunan tungkol sa business. Paano mag-optimize ng production, sa operation, sa logistics. Parang lahat po yun, iisipin nyo na. Hindi na siya yung, basta naka-bake ako, tas hindi ko na maisip, paano siya darating sa customer? May enjoy pa ba nila ng as is? Ganon. Yung brownies po kasi, pwede ko siyang i-cut into small bars, pwede ko siyang i-box. Yes. Pag meron pong may gusto ng mas madami, pwedeng mas malaking box, gano'n. Yung banana cake ko po kasi, nakalimit lang po siya
sa loaf pan. Ganun Yeah, po. oo, tama nga. Yun po yung parang yun lang talaga yung ano ba yan? Parang yung size niya or shape niya. Opo, yun isa na lang, po yun. Ang magbabago na lang po sa banana cake, yung toppings, kung may nuts, may raisins, ganyan. Yung iba po, ginagawa nilang cupcake. Pero yun na po yung extent ng banana cake. Pero yung brownies po, pwede ko siyang i-expand. Tapos, yung brownies din po kasi, pwede po ako mag-command ng premium na price. Pwede po ako mag-develop ng, kagaya po nito, may s'mores brownies, na ang gamit ko po talaga yun, Hershey's, yung toppings, ganyan. Tapos yung isa nga po ngayon, yung trending, yung may pistachio. So, yun din po yung isang dinidevelop ko na makagawa po ng ganun. So, mas marami pong potential yung brownies. Kumbaga maraming pwede mo siyang paglaruan, 'di ba? So, parang sky's the limit, depende na sa imagination mo kung anong mga add-on mga toppings. So, nga tama nga hindi ko naisip 'yun. So, as an entrepreneur, kailangan talaga inaaral mo din mismo yung sarili mong negosyo. Opo. Oo, kasi actually believe ako doon dahil sa mga ordinary na entrepreneur, no? Dahil nga sabi mo, nag-click na pumatok na yung yung banana cake Pwede namang nag-stick ka lang doon, 'di ba? Pero ikaw, nakita mo yung potential ng brownies na dito mas marami pang kumbaga parang mas malawak yung pwede mong magawa. Opo. So, okay. Ngayon, nakagawa ka na ng brownies, ano naman yung next na naging challenges mo, kung meron man, dito sa brownies? Siguro ngayon po, yung pinaka-challenge ko na po ngayon is yung mag-scale up. Kasi, sanay po ako na, yun, kami lang po mag-asawa, yung nagbe-bake. So, kapag ikaw po kasi mag-isa nagbe-bake, ikaw gagawa lahat actually yung asawa ko po siya yung bibili ng mga ingredients, tapos ipe-prepare namin, ganun. Pero kapag madami na po yung orders, kagaya ngayong Pasko, bulk na yung mga orders nila. So, naisip ko na kailangan meron ka ng system in place para hindi ka nangangarag, hindi ka yung wala ng tulog. Importante din naman na meron tayong tulog, maayos pa rin yung health natin, ganun. So, yung sunod ko na po na challenge is yung pag-scale up na ng business. Yun na po yung pinag-aaralan ko. Sabi nga po nung mga friends ko, mag-hire ka na ng assistant mo, ganyan. So, sabi ko, sige, darating din ako doon. Kasi kailangan ko din pag-aralan na kapag mag-hire ka na, syempre may papasahurin ka na, ganon, hindi na lang yung sarili mo. So, yung mga ganon pong bagay, yun po yung unang challenge. And then, yung pangalawa naman po is pagdating po sa marketing. Ito po actually, mostly mina-market ko po siya ngayon sa Facebook. Facebook and Instagram. Yun. So, yun po yung isang pinaka-natutunan ko din po paano gamitin yung Facebook ads talaga na maging tama yung targeting, reach yung tamang mga audience, mga ganon. So, yun po. Pero nung nag-i-start ka pa lang, nagka-problem ka ba when it comes to sourcing ng mga ingredients, ganyan? Sa banana cake po, yung source mismo ng banana. Kasi sa banana cake po, ang secret po talaga doon is kailangan overripe yung saging. So, pag binili mo yung saging na yung for consumption, kailangan mo pa siyang ipa-overripe. Hindi magiging masarap yung banana cake. Ganun pala. So, ibig sabihin, yung mga saging na parang most people would not want to buy at all, diba? Kasi parang, masyadong yung maitim na. Oo, ganon. So, yun naman ang kailangan Yun naman po yung kailangan. So, baker. Opo. Minsan po, hindi na siya available. Like, pag pumunta po kami dun sa mga suki namin na nagbebenta ng prutas, either na-dispatch na nila. Kasi tinatapon na lang po nila yun Kasi hindi na nila nabebenta. Either na-dispatch na nila or kulang yung meron sa kanila, ganon. So, yun po yung ko na, yung mga ganon na super perishable na ingredient. Yun po yung kailangan na may partner. Yun. Kaya nag-move din po ako sa brownies kasi mas stable po yung supplies ng ingredients for brownies. Most po ng mga baking store, kinikerry po nila yung mga chocolate, mga cocoa, ganyan. And then, kailangan na lang po, magaling ako mag-forecast
para sure po ako na hindi ako nauubusan mula doon sa Tama, store. kumbaga kailangan lagi mo na-check yung inventory mo, Opo. no? Yung stock level ng mga ingredients para kasi baka mamaya biglang may mag-order, no? Tapos Opo. wala ka na pala dun sa kitchen mo. Nangyari na po yan minsan. Oo. Parang hindi, dahil hindi, ang bilis, nung umpisa po kasi talaga, syempre hindi ako mag-i-invent or mag-stock ng madaming ingredients. Kasi maliit lang naman po yung puhunan ko to begin. So nangyari po nun, may order. Tapos pagtingin ko, wala na pala akong itlog. Parang kulang na lang ako ng isang itlog. So buti na lang may partner ako na asawa kong always on the go. Sabi ko, maghanap ka nga ng itlog kahit gabi na. Ganyan. So nakahanap naman siya. So simula po nun sabi ko, hindi pwede to. Kailangan lagi akong may buffer, may sobrang ingredient, ganyan. Kasi hindi ko alam kung kailan kailangan eh. So nung nung nag-venture ka na into brownies, so sino naman yung mga first customers mo dito? Mga kapitbahay pa rin ba? Or yung pinasok mo na kaagad siya sa online marketing? Yung pinakaunang customer ko po talaga yung mga friends ko. May church po kasi kami, and then dun po sa church po kasi namin, ini-encourage nila na magnegosyo talaga yung mga tao. So meron po kaming parang Sunday bazaar, ganyan, na lahat ng mga nagtatry maggumawa ng product, ganun, dun nila binibenta muna yung product for feedback, ganyan. So dun ko po sinimulan ilabas yung mga brownies na tinanong ko yung mga friends ko doon, yung mga church mates ko, anong feedback nyo? Tama na ba yung lasa? Ganyan. Tapos yung iba naman, nagbibigay sila ng feedback na, ay, eto parang konti, kulang pa yung pait ng pagka-chocolate niya, ganyan. So, mag-a-adjust na naman ako. And then, nung okay na po sa kanila, sabi nila, sige na, pwede mo na yan i-launch. Okay. Tapos, nung nilaunch ko nga po siya, kinakabahan pa ako kasi iba po yung friends mo, mabait sila eh. Magbabayad sila kahit anong mangyari. Tsaka ayaw nilang ma-hurt yung feelings mo, di ba? Opo. Pero yung kapag strangers na, yun na yung parang totoong battle. Pero yun naman po, nag-start pa rin po ako dun sa subdivision, sa vicinity. Nung time po na nire-launch ko yung brownies, medyo iba na po yung messaging ng Gracious. Mas in-incline ko na po siya sa brownies. Tapos may mga bumili na po na talagang hindi ko sila kilala, sino sila, gano'n. Tapos tatanungin ko talaga sila, ano po yung feedback nyo, kamusta po, gano'n. Tapos sobrang lumakas po yung loob ko nung sinabi talaga nila na, ay, ang sarap ng brownies, premium yung lasa, kalasa nung nasa mall, parang ganyan, sobrang sabi po talaga na ang sarap, gano'n. Tapos yung totoo pong proof nun is nag-reorder sila. Yun. Wow. Kasi kung sinabi lang po nilang masarap tapos hindi sila nag-order, baka nahiya lang sila. Oo. Pero dahil nag-reorder na sila, tapos yung una parang 1 box lang, tapos nag-reorder 2 boxes, tapos after a week naging 3 boxes, ganyan. Sunod-sunod na So nag-order. ano na to, mga loyal customers Opo. na? Nung nagkaroon na po ng ganun na traction, sabi ko, ay, okay na to, magfa-fly na to. So I think yun yung masasabi natin parang yung tinatawag na aha moment. opo. No, na parang na-realize mo na ay na to, seryoso na to, ito na talaga yung magiging business ko. Opo. Tama ba? Balikan nga natin yung kasi nung pandemic, nag-half lang sabi mo yung parang yung work Opo, mo. yung no? work ko. So ngayon ba, are you still employed or full-time ka na dito sa negosyo mo? Ngayon po, hindi na po ako employed. Kasi nung nag-pandemic po, nag-half. So, nagkaroon po ako ng time and opportunity mag-banana cake. And then, nung na-left na po yung pandemic, yung bumalik na sa mga office, ganyan, pinabalik din po nila ako sa office. So, super grateful po talaga ako dun sa work ko na hindi ako yung totally na eliminate, yung na-terminate. So, binigyan lang po ng half work. Tapos, nung magbabalikan na po, pinapabalik po nila ako. Pero, that time po, sabi ko, ayoko nang bumalik sa office ulit. Kasi, bilang someone na, ang tagal ko na din po kasing ginustong magnegosyo. Tapos, ngayong naranasan ko na siya nung nagpa-pandemic, tapos nakita ko yung possibility, ganun. So, nag-decline na po ako dun sa employment na bumalik pa ng office, ganyan. So, ngayon po, nagbi-business na lang po talaga ako. Talagang full-time ka na? Opo. Okay. So ngayon pag-usapan natin yung iyong brand story, no, and identity, kasi nakita ko
sa mga packaging mo at saka doon sa inyong Facebook page, meron kayong tagline. Ano nga yung tagline nyo? Ano po, Sweet Indulgence, Baked with Grace. Yan. Actually, Baked with Grace. Ang gandang tagline. So, ano ang story sa likod ng tagline na yan? Yan po. Yung Grace Shell po, kasi talaga is from my name. Ang name ko po ay Ashel. Yun. Alam ko po sobrang hirap i-pronounce, ang hirap i-spell. Nagdalawang isip pa po ako noon kung gagamitin ko siya for the brand. Pero yun nga sabi ko, may identity na kaagad. So Grace Shell and then GR po kasi Grace. So and then Bake with Grace. Yun. Kasi po ang isa po sa driving force ko din po talaga mag-business is yung tinuturo po sa amin sa church na si Lord binigyan na po tayo ng capability for our success. So ang tanong na lang is ano yung nandyan sa harap mo? Ano yung hawak-hawak mo sa mga kamay mo? Tapos nung lagi ko po yan pinag-iisipan, pinag-meditate, pinag-pray na Lord, ano ba talaga yung meron ako to start a business? Tapos nung ano na po siya, nag-aha moment na siya sa akin na, yun nga, meron akong passion to bake. Meron akong oven. At may skills May skills na ako kahit paano. And then, yung pag nagbe-bake po kasi ako, hindi lang talaga ako nagbe-bake for myself. Mahilig, lagi po ako nagbe-bake para ibigay as gifts during Christmas, ganyan, sa friends, or kapag may birthday, doon ako nagbe-bake ng cake, mga ganyan, para sa kanila. So, nung ano po nun, nung na-realize ko na, Lord, eto na yung binigay mo sa akin. So, sabi ko, eto na yung gagawin kong business. And then, eto na siya. And then, kaya po Bake with Grace. Kasi, yun nga po, tayo po, we have been saved by grace of God. Amen. So, yun po yung ano ko na Lord, binigyan mo na ako ng salvation, binigyan mo na ako ng skills, ng talent, ganyan. So, why not start ko na tong i-share? Ito na yung gamitin ko na platform para maka-reach din ng mga tao, ganun. So, yun po yung napaka-inspiring itong ating bisita na si Ace. Pero Ace, bago tayo magpatuloy, inspiring ng mga sinishare sa atin ng ating bisita ngayong umaga. Kasi sabi niya, in-explain niya yung kung bakit ang tagline niya ay Bake with Grace, no? Dahil lahat, tsaka itong di ba, yung skills mo, itong opportunity na binigay sa iyo is talagang grace from God, di ba? Every day really is a grace. So, sa pagpapatuloy natin is yung brand mo, 'di ba? Kasi ako naniniwala ako na lahat ng produkto, no, parang hindi lang naman yung product itself yung binibenta mo. Ang binibenta mo rin is the experience. Yes po. 'Di ba? So especially for desserts, pastries, anything na matamis. Kasi 'di ba parang yung mga matatamis kasi na pagkain, parang it gives joy, 'di ba? Yun yung ini-evoke niya na feeling, 'di ba? Yes po. Sa nakakakain. So parang kaya nga tayo siguro may dessert pagkatapos ng full meal kasi parang ito talaga yung happy ending, no? Happy ending ng ating pagkain kapag merong dessert. So ikaw, ano ang gusto mong maramdaman ng mga customers kapag pag kumakain sila ng brownies mo? Yun po. Yung gusto ko po talagang maramdaman nila dito is na nakatry po sila ng premium product na without breaking the bank. Parang ganun. Most po kasi ng mga premium product, ina-associate natin na sobrang mahal. Yun. And actually, ang galing na din po ako doon. Before po itong Gracious, nag-market po ako ng sobrang premium na product. So, medyo alam ko po how to handle a premium brand. So, nung ginawa ko po yung Gracious, sabi ko, I want this to have that premium feel. Pero, dapat dapat afford pa rin siya ng mga tao. So, nag-start po ako sa mga ingredients na ginagamit ko. So, yung ingredients po na ginagamit ko is really premium ingredients.
And then, pati yung sa packaging, even kapag dinideliver yung item, pinag-isipan ko din po na hindi po siya dapat basta-basta lang plastic or ganyan. May pagka-premium din po yung plastic na ginagamit pang deliver and all. And then yung ano po is, when they taste it, gusto ko masabi nila na, ay, yung craving ko na satisfy, na hindi pala to sobrang tamis lang. Kasi yun po yung sinasabi nila lahat na hindi siya matamis. Saktong-sakto yung sa panglasa nila. And then, yung gusto ko na natutuwa sila na hindi sila yung nagigilty na, wala, nag-splurge ako ng sobrang mahal or parang, kunwari, nag-crave ako ng ganitong dessert kasi nakita ko online. Tapos na-try nilang bilhin. Tapos, ay, ang mahal pala. Pero sige, kasi minsan po ganun yung, pagdating po kasi sa desserts, medyo meron tayong may price tag talaga, may price diba? tag po. Saka minsan medyo parang irrational siyang purchase. Correct. Diba na, Oo. ay kasi gusto ko siyang maranasan, gusto ko siyang matikman, ganun. So minsan, bibilhin na lang without thinking kung magkano, ganun. Kung worth it kung ba? worth it ba. Tapos ma-realize mo later na, hala, sayang yung binayad ko or ganun. So gusto ko po sa bumibili ng Gracious na pag natikman nila, na nasabi na, ay, worth it. Ito, worth it yung price niya, worth it sa lasa na natikman nila, and they don't feel cheated. Oh, they don't feel robbed, diba? Opo, yun. So, yun po yung gusto ko na na-experience nila. So, dahil sinasabi mo kanina paulit-ulit na ayaw mo na maramdaman ng customer mo na hindi worth it yung binili nila. Pag-usapan natin ngayon yung pricing. So, magkano ba itong mga brownies ni Gracious? Opo, yun. Ang starting ko po ay 200 for a box po ng classics. So, yung classic po is the classic fudgy brownie. And then, yung caramel bars, yun po, 200 po yung box of 6 nun. Okay. So, tiningnan ko din po sa market, isa na din po yan sa affordable for the quality na meron po siya. And then, para naman po sa premium na, like yung cheesecake brownies, na ang gamit ko po talaga dyan is cream cheese, ganyan, and then real chocolate din. Yun naman po is 350 yung box of 6. So yun yung price range. Yun po yung price range. From 200 pesos to 350. Opo. Okay. Yun na po yun. Yung s'mores naman po, which also uses real chocolate. Yun, lagi ko po sinasabi yung real chocolate kasi natutunan ko po sa pagbe-bake na may dalawa palang types ng chocolate. So, yung most po ng chocolate na alam natin, na kinakain natin, yun po yung compound chocolate na mostly made from oil. May vegetable oil, ganyan. And then, meron pong premium chocolate, which is yung real chocolate, na gawa po siya sa cocoa butter. So, yun po yung pag kinain natin, parang nagme-melt in your mouth. Melts in your Ganon. mouth. Yun po yun. So, most po ng premium products talaga, ginagamit nila is real chocolate, which is super expensive. As in, super mahal na po talaga yung... So, when you say mahal, so ano ang difference ng presyo sa ordinary? For example, di ba parang chocolate bar na yung ordinary chocolate at saka when you say real chocolate? Siguro po sabihin natin mga parang times 10. Kasi like Wow, ganun talaga? Like yung ginagamit ko po, yung 350 grams niya is nasa 700. Okay. Yun po yung ano nun. So, and yung normal po na chocolate, ang isang kilo po nasa mga 200 na. Ganyan. So, Ang malayo po layo talaga ng yung presyo difference. talaga. Opo, Kaya- malayo po. Okay. So, para siya mag-work, like para po sa s'mores, ang s'mores po kasi meron po talaga siyang layer na as in pure chocolate. So, para po siya mag-work, I had to find that balance na meron pa rin siyang compound chocolate, pero meron din siyang mas higher portion ng real chocolate. Para pag kinain mo, nandun yung melts in your mouth na feel. Yun po. And then yung toppings po ng mga s'mores, ginawa ko po talaga siyang real Hershey's. Kasi yun po talaga yung standard para sa s'mores. And then kinailangan ko na lang po maging wise pagdating sa pricing para pasok pa rin po siya. Sustainable po yung product. Hindi naman sasabihin mo na nalulugi yung business para dun sa price. Pero at the same time, afford pa rin po siya noong market. Oh. So let's talk about pricing. Paano mo pinresyohan yung mga produkto mo? Kumbaga parang, di ba kapag nagnenegosyo
nagnenegosyo tayo or gumagawa tayo ng isang brand, iniisip din natin yung market positioning niya, Yes diba? po. Kasi parang tina-target mo yung market mo. So ano ang market positioning ni Gray Shells Brownies? Yung market positioning po talaga na gusto ko dito is yung afford mo pa rin siya, pero hindi siya yung nasa cheap end. Kasi meron po tayong mga product na nasa cheap end, pero nagsasacrifice din po kasi sila dahil sa ingredients. Meron din naman pong nasa super premium end na yung tipong bibilhin mo lang siguro once in a blue moon para masabi mo, tapos i-Instagram mo na na-experience mo yung product na yan. Pero meron din naman pong mga naglalaro sa middle na it gives you that premium feel, pero tipong masasabi mo siya, ay afford ko siya every payday, afford ko siya tuwing may cravings lang ako without any occasion in mind, ganyan. So yun po yung gusto kong i-target for Gray Shells. And gawin din po siya na affordable enough para pwede nilang ipangregalo. Yung pwede nilang like Christmas. So pag Christmas, usually maraming binibigyang regalo, like yung mga office mates mo, mga ganyan. So pwede lang sabihin, ay ito, pasok to sa budget. Pwede ko tong ipang gift. Ganun. Yun. So, nung tinarget mo tong market na to, hindi ka ba nahirapan? Kumbaga parang captured mo ba kaagad? Kumbaga nakuha mo ba yung panglasa nung tina-target mong market dun sa presyo na binigay mo para sa produkto? Pag dating po sa taste and sa price, yung mga bumibili po talaga, I would say yes, na-capture ko po talaga sila. Ang naging challenge ko na po is mahanap sila lahat sa Facebook. Yun, kasi nung nag-expand, nung initial market ko po, yun na po sila yun. Yun na po yung... And they became your loyal customers, ganun. Okay na po sila. Pero nung mag-expand out na po ako, dadagdagan ko na yung nare-reach ko na market. So, doon na po ako medyo nahirapan. Kasi, syempre, dumaan din po sa akin yung mga, ay, ang mahal naman, ganyan, or ang super expensive. Tapos, may delivery pa, magpapadeliver pa sila. Ganun. So, yung ginawa ko po, inaral ko na lang po talaga yung Facebook ads, yung ganyan. Hanggang sa, ngayon po, I would say, nare-reach ko na din po siya kasi may mga nag-order po na minsan half the price po nung box yung delivery and they don't mind. Parang, okay lang sa amin. Tapos parang ako sa isip-isip ko, sana nang mag-order ka na ng madami kasi sayang yung delivery mo, diba? Tapos pero para sa kanila, ay, hindi, okay lang. Tapos pa po yun parang in a week, twice pa siya nag-order. So parang naisip ko, sana pinagsabay mo na lang, diba? Pero parang okay lang naman sa kanya. So, ibig sabihin talagang nagkakaroon na ng cravings, Opo. 'di ba? Kasi mahirap pigilin 'yun pag Opo, nagki-crave pag ka talaga, nagki-crave 'di ba? na. So, naka-build ka na ng ganyang loyal customers. Anyway, bago siya junior, nako, super engaged yung ating mga listeners and viewers ngayong umaga is kasi ang dami nila talagang nakukuhang information dun sa mga sinishare mo sa amin this morning. Pero ikaw para sa iyo as a young entrepreneur, no? Ano ang mga challenges talaga ng pagnenegosyo at ano yung sa tingin mong kailangang skill set and mindset ng isang negosyante? Una po, masasabi ko kailangan meron talaga kayong grit. Yun, or yung tiyaga at yung hindi ka talaga mag-give up. Yun. Kasi madami pong times na minsan naiisip ko din sa sarili ko na bakit pa ako nagnenegosyo? Madaling mag-empleyado, madaling bumalik sa work, ganun, mag-apply, matanggap, mag-clock in, day out, ganun. So, bakit ako magpapagod magnegosyo? Usually po, ang aga mo kailangan gumising kasi kung may order ng sobrang aga, minsan gabi ka na matutulog, tas oras ng pahinga mo, may mag-chat, may mag-i-inquire, sasagutin mo, may mag-o-order, ganun. So, and then, kapag nagnenegosyo ka po kasi,
lahat may isip mo, meron ka pa bang stocks for inventory, ganyan, yung costing mo, kailangan, lalo na po sa baking, kailangan lagi kang aware sa presyo. Kasi ang bilis po magpalit ng presyo ng harina, ng itlog, ganyan, lagi nagpa-fluctuate. So, kung hindi ka aware sa mga presyo na to at hindi mo binabantayan yung costing, baka magulat ka, lugi ka na pala, ganon. So, ang dami pong kailangang isipin kapag nagne-negosyo. So, yun po yung masabi ko na kapag nag-decide ka talaga na gagawin mo na to, kailangan buo yung loob mo na, sabi nga po nung pastor ko, this is it. Ito na yon, no turning back. Hindi na mag-isip na, ay, parang gigising ka one day, pagod na ako magnegosyo, ayoko na, di ko na gagawin. Dapat wala na yun sa isip mo. And then, yun po, kailangan po, bukod doon, hindi pa rin po tutigil yung kagustuhan mong mag-aral. Hinga po, isa po sa motto ko sa buhay ko is learning never stops. So, kailangan tuloy-tuloy po ako nag-aaral pagdating sa marketing, ano na yung bagong uso ngayon, ano na yung gagawin. Pagdating din po sa business, paano siya scale. Lalo po sa baking, bagong recipes, bagong ingredients, gano'n. Ano pa yung pwede kong gawin bukod sa brownies. So marami pong dapat lagi po tayong nag-aspire to do more, to be better, to be excellent. Yun po yung mga Nako, napaka-insightful nung shinare mo sa amin na yan. Tama yun. Don't stop learning, 'di ba? Kasi sabi ko nga kanina, kailangan pinupuhunanan din yung sarili eh. So, dapat hindi porket marunong ka na nung ginagawa mo, natapos ka na doon. Ikaw nga, ang galing mo nang mag-bake, pero dire-diretso pa rin yung pag-aaral mo talaga. So, ngayon, Grace Shell. Grace Shell, pero ang kausap po natin ngayon ay si Ace. Ayun. Ngayon is, ano yung sa tingin mo na kailangan mo pang i-acquire na skills or ano pa yung mga kailangan mo para talagang ma-expand mo to? Ngayon po, ang tinitingnan ko na po talaga na skills is paano mag-expand ng business. Kasi ngayon po, it's a home business. Okay. So, literal po na sa bahay kami nagbe-bake, nagaganyan. Pero ngayon po kasi is pinapangarap na namin na makakuha ng, hindi po papwesto, pero parang isa pang commissary. Either isang area kung saan pwede ako mag-set up ng oven, doon ko na isa-set up yung workstations, ganyan. And then, syempre, pag ginawa ko na po yun, makakapag-hire na ako ng tao, na sila na yung gagawa, ganyan. Pero syempre po, pag nag-hire ako ng tao, hindi ko pwedeng ibigay yung recipe ko. Kailangan, ma-communicate ko sa kanila in a way na mag-bake nila yon to the standards na kailangan without them knowing yung exact na recipe. So, yung mga ganun po na technicality, yun po yung kailangan ko ding matutunan sa sarili ko. How do I make the leap from a home business? Kasi lahat po tayo, naniniwala ko nag-start sa sariling bahay natin, sa sariling kitchen. Pero yung to really grow your business, you have to get out of that setup. Kailangan makatayo ka na ng either a production area na meron ka ng industrial na equipment. Hindi naman kailangan sobrang laki, again, pero at least mas professional na. Yun po yung isa sa mga tinitingnan ko. How do I make that jump? Ano yung mga next steps ko na kailangan gawin? Pero sa point ba na ito ngayon ng negosyo mo, lumapit ka na ba sa mga government agencies? Nakahingi ka na ba ng tulong or meron ka na bang partnership with any of them? Sa ngayon po, wala pa. Hindi pa po ako nakalapit ng any government agency. Before po, nung employed po ako, nakatry na po kami yan. Lumapit ng TOST, yung mga ganon. Nagbibigay naman po talaga sila ng help or grant, mga ganon. So, pero sa ngayon po, hindi pa po ako nakakapag-try. Pero mahusay ka. Kasi kahit na wala ka pang ganong assistance, no, from government agencies na nag-empower ng mga startup entrepreneurs, na-develop mo na ng mahusay yung iyong mga produkto. Ano po yun? Dahil I have to give credit po talaga for the more than 10 years of employment ko.
alam ko po nung nag-graduate ako ng college, gusto ko na din talaga mag-business. Pero at the same time, na-recognize ko sa sarili ko na hilaw pa ako. Marami pa akong hindi alam. So, on hindsight, yung pagiging employee ko pala, dun ko po natutunan yung how to develop a brand, how to develop a product, paano mag-price ng tama, how to find your market, yung mga ganon. So, ngayon po na I have my own business, doon ko po na-realize na nung employed ako, syempre yung system noon, yung ginagalawan ko noon is professional na. Ngayon po, yung natutunan kong professional skills, ina-apply ko siya sa isang home-based business. Kaya po siya naging ganito. So, ang kailangan ko na po na gap na ma-fill ngayon is how to jump from the home-based business to the professional one. Nako, ang galing mong strategies, Grace. At tama ka. Yung employment talaga is it gives you a concrete and solid preparation for entrepreneurship. Ako naniniwala ako doon eh. Kaya nga siguro yung mga mayayaman na negosyanteng Pinoy, di ba ginagawa nila sa mga next generation, yung mga anak nila is ine-employ nila, pinagtatrabaho nila whether sa sarili nilang kumpanya or sa ibang kumpanya at pinaparanas nila yung maging rank and file. Kasi napakaganda talagang parang training ground. Opo. Diba? Tama po. Oo. And also, your story also tells us na hindi ka dapat matakot. Kung employed ka ngayon, hindi ka dapat matakot na magnegosyo. Yes po. Tama po. Kung employee ka man ngayon, so again, you can use that opportunity, that time, para matuto. Kahit po i-observe ano ba yung ginagawa ng company, ano ba yung mga system in place, ganyan. Yes. And then, mula doon, magkakaroon ka din po ng idea eh. Yun nga po yung naniniwala ko na si Lord, binibigyan niya naman tayo ng idea, ng wisdom, kung ano yung pwedeng simulan, ano yung pwedeng gawin. Tama, napakaganda. At saka yung yung employment should not limit you. Yes Diba? po. Kundi dapat i-absorb mo lahat ng pwede mong matutunan. Lalo na sa di ba? Lalo na sa mga boss. Diba? Kasi may matututunan ka din sa boss. So, totoo po share yun. mo nga, Opo. ano yung particular traits ng former boss mo or particular characteristics niya na sa tingin mo nakakatulong sa'yo hanggang ngayon? Sobrang blessed po ako na pagka-graduate ko, ang naging boss ko po is GM na kaagad nung company. Ngayon po, president na siya nung company. Wow. So, sariling company po nila yon. So, and dahil po malapit po ako dun sa boss, so lahat po ng tinuturo niya, like, sa kanya ko po natutunan, pinaka-natutunan ko po sa kanya ang unang-una is, when you enter business, don't fight in the red ocean. Fight in the blue ocean. So batang-bata pa po ako noon, natutunan ko ano yung red at blue. So kapag red pala is you are fighting the price war. Pababaan kayo ng presyo, tinitingnan mo yung competition. Ay, yung mga brownies nila, 150 or doon ako pupwesto, ganyan. So sabi niya, dapat doon ka sa blue ocean. Kasi sa blue ocean, walang masyadong competition dyan. Okay. Hahanapin mo, ano ba yung what makes your brand stand out? Paano ka magiging different from them? Don't fight yung price. So kung ano talaga yung presyo mo, na costing mo, ganun, panindigan mo, yan yung presyo mo. And then you build a brand around it to justify bakit paano ba sa akin Bakit po? mas mahal ka? Bakit mas mahal po ako? Tama. Why would I buy a 350 box of brownies versus yung 200 or 150? Yes. Kasi you're not just getting the brownie itself. You're getting the experience. You're getting yung joy of eating it. Mga Correct. ganon. So, yun po yung unang-unang natutunan ko sa kanya. So, tumatak po talaga yun sa akin na, may ganon pala. Nako, ang galing-galing mo talaga, Is. By the way, matanong ko lang, ilang taong ka na, Is? Ano pa lang po, 38. Ako, napakabata mo pa at mahaba pa yung journey mo sa pagnenegosyo. So, ibig sabihin, we are probably talking with the future brownie magnate. Thank you po. Amen. I-claim natin yan. So, ngayon, Grace, ano ang mga future plans mo for Grace Shells? Yung yung future plans ko po,
pag iniisip ko na po siya for next year, yun. So, una po, gusto ko pa rin mag-expand ng lineup. So, ngayon po, gusto ko na mag-develop ng bagong brownies, pero hindi ako nakaka-develop kasi ang daming orders na kailangan kong i-fulfill. So, syempre, we have, yung oras din naman natin limited. Pero next year po, plano ko mag-release ng mga bagong line ng brownies. Gusto ko rin po mag-try ng mga bagong products, yung mga cheesecake, how do you make it parang closer to people, ganon. And eventually gusto ko din po makapag parang stand-alone store, ganyan. Or kasi na-experience ko na po sa employment, mag-bazaar. So alam ko po yung nadadala ng bazaar. So yun po, ina-eye ko din po for next year makapag-bazaar, ganyan. Yung hindi na lang po online yung delivery namin. Ayun. So kung gusto mong magkaroon na ng close contact with your customers. Opo, yung makikita na nila, matatry na nila. Yes. Nako, Ace, maraming salamat for joining us here today in Pro Pinoy. Ang dami natin natutunan sa'yo. Pwede bang bigyan mo ng short message of inspiration yung ating mga viewers and listeners today? Ayan po. So sa lahat po ng nanonood at nangangarap na magnegosyo, yun, una po, tingnan niyo po kung ano yung meron na kayo ngayon. Kung ano po yung na-bless na kayo ni Lord na skills or na talent, be it a hobby, ganyan, dun po kayo magsimula. Hindi po kailangan na sobrang laki yung umpisa ng pagnenegosyo. Kahit po sa maliit, pwede kayong makapag-start ng negosyo. And then, pagsikapan lang po talaga. Yun po ay, hindi po yun biro. Na mahirap po ang negosyo sa umpisa at mahirap din po habang ginagawa nyo. Pero kung meron po kayo nung drive, nung passion, nung vision nyo po, pag-igihan nyo lang po siya, dire-diretsuhin nyo po siya, and then kasama na rin po yung prayers and yung blessings ni Lord. I know magtatagumpay po kayo. Wow! Nako, thank you for that inspiring message. Nako, Ace, thank you for sharing your story with us. Ang ganda ng journey mo dahil mula sa simpleng passion to bake to a business that's truly baked with grace. Nako, sa atin pong mga Pro Pinoy viewers and listeners, sana po ay na-inspire kayo today. Tandaan ninyo, minsan ang pinakamaliliit na simula ang nagiging pinakamalaking blessing. When you build with passion, when you work with purpose, at kapag may kasamang grace, walang imposible. Nako, thank you, Miss Asiel Angelique Gusela, ang CEO, owner, marketing at lahat-lahat na ng Gracious Baked Goodies. Sa mga kapwa po nating Pinoy Dreamers, sana na-inspire kayo ng ating featured Pro Pinoy of the Day, Miss Ace Gusela of Gracious. Tandaan na ang negosyo hindi para sa perfect, para yan sa persistent. This is Pro Pinoy, celebrating Filipino excellence, resilience, and heart. Kita-kits po tayo sa bukas. Yun, kita-kits mo tayo bukas. At para sa mga nais din maging tulad ni Ace, kung may passion ka, paghusayan mo. At kung may pangarap ka, ituloy mo lang. At kung may gusto kang negosyo, gawin mo. Sumayin nyo na naman po ang isang oras na kwentuhan na hitik sa impormasyon ng pagkakakitaan. Kaya naman samahan nyo po kaming muli sa isa na namang tatok na negosapan. Panata po namin dito na maparami pa at mapatatag ang hanay ng mga negosyanteng Pilipino. Dahil sa sama-sama nating pag-asenso, Pilipinas ang panalo. Kita-kits po tayo bukas kung saan patuloy nating ipagmamalaki na ang galing ng Pinoy at ang gawang Pinoy. Sa ngalan po ng ating Reasenso sa Negosyo Authority, Congressman Butch Pichay, ako po ang inyong kasosyo sa pag-asenso, Melanie Zambrano. Di po kami titigil sa pagsuyod sa buong mundo ng mga kwentong Pinoy na kapupulutan ninyo ng inspirasyon, tips at teknik sa pagnenegosyo. Lagi niyo po kaming samahan mula Lunes hanggang Biyernes, 9:30 to 10:30 in the morning. Exclusive dito sa DZME Radio TV. Dahil dito, Pinoy ang angat. Dito, Pinoy ang sikat. Dahil tayong lahat ay Pro Pinoy. May buhay pa ba palagay ko? Me Radio Time, it is now 10:28 in the morning. Me Radio Time is brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya,
plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Fuji Denso. Quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fuji Denso. Quality above all. Whirlpool. Sensing what matters today. Making your world a little easier. Whirlpool. MX3. Dito ako believe. Technogas Technique. Your cooking partner. That's the Technogas technique. PAGCOR. Play confidently. Log on to www.pagcorguarantee.ph. Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. License ba yan ng PAGCOR? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! Talaga naman fast sa Bingo Plus. Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph. Fuji Denso believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fuji Denso? Just like families and companies trusting Fuji Denso, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fuji Denso HD inverter appliances. Fuji Denso, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fuji Denso. Quality above all. Start strong with internet that's fast, reliable, and easy on the budget with Cable Link. Lightning fast internet for streaming, gaming, and work. Perfect for speed seekers. Whirlpool simplifies daily life with innovative appliances for laundry, cooking, and cooling. And at the heart of it all is the Whirlpool refrigerator, helping to keep your food fresh and your kitchen running smoothly day and night. With Whirlpool Zen Inverter technology, it cools efficiently and saves energy. Whirlpool, American innovation that works for your lifestyle. Making your world a little easier. Whirlpool. Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Prepare delightful dishes every time with Technogas Technique appliances. Experience excellent cooking results with Technogas Technique's premium selection of cooking ranges, range hoods, built-in hobs, ovens, and kitchen appliances. Technogas Technique combines elegance, functionality, safety, and durability to enhance your skills and passion for cooking. Make Technogas Technique your cooking partner and fill your kitchen with appliances made to last. That's the Technogas technique. Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. MX3 reminds everyone to stay vigilant against scam messages. The company does not send cash promos via SMS. If you receive a message claiming you won money from MX3 and asking for personal information, do not respond. Always verify announcement through official MX3 channels. Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. License ba yan ng PAGCOR? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! Talaga naman fast sa Bingo Plus. Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph. Fuji Denso believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fuji Denso? Just like families and companies trusting Fuji Denso, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fuji Denso HD inverter appliances.
Fujidenzo, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo, quality above all. Start strong with internet that's fast, reliable, and easy on the budget with Cable Link. Lightning fast internet for streaming, gaming, and work. Perfect for speed seekers. Whirlpool simplifies daily life with innovative appliances for laundry, cooking, and cooling. And at the heart of it all is the Whirlpool refrigerator, helping to keep your food fresh and your kitchen running smoothly day and night. With Whirlpool's Zen inverter technology, it cools efficiently and saves energy. Whirlpool, American innovation that works for your lifestyle. Making your world a little easier. Whirlpool. Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Prepare delightful dishes every time with Technogas Technique appliances. Experience excellent cooking results with Technogas Technique's premium selection of cooking ranges, range hoods, built-in hobs, ovens, and kitchen appliances. Technogas Technique combines elegance, functionality, safety, and durability to enhance your skills and passion for cooking. Make Technogas Technique your cooking partner and fill your kitchen with appliances made to last. That's the Technogas Technique. Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. MX3 reminds everyone to stay vigilant against scam messages. The company does not send cash promos via SMS. If you receive a message claiming you won money from MX3 and asking for personal information, do not respond. Always verify announcement through official MX3 channels. Nangunguna sa balita, opinyon, musika,